Magandang umaga po Kuya Chris at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Carlito, isang matandang naninirahan sa isang liblib na baryo sa Bohol, sa gitna ng Kabisayaan, kung saan ang mga bukid at gubat ay naghahalo sa mga alaalang puno ng misteryo at katotohanan. Ito ang aking sariling karanasan noong 1972. Isang panahon na nagpabago ng maraming buhay sa aming lugar. Noong mga panahong yun, sa gitna ng Kabisayaan, partikular sa isang maliit na baryo sa Bohol na tinatawag na San Miguel, kilala ako bilang isang taong dapat iwasan. Ang aking bahay ay isang antigong istruktura na gawa sa kahoy at yari sa panahon ng mga Kastila. Nakatayo ito sa dulo ng isang makipot na daan na bihirang tahakin ng mga taga-baryo. Ito ay isang may dalawang palapag na tahanan na may malawak na bakuran na napapaligiran ng mababang bakod na gawa sa kawayan. Sa unang palapag, may isang mahabang pasilyo na ginagamit ko para sa aking pang-araw-araw na paglalakad. Habang ang ikalawang palapag naman ay may 4 na silid na madalas kong obserbahan mula sa ibaba. Ang mga taga-baryo ay nagkukwento tungkol sa mga anino na nakikita nila sa mga bintana ng bahay namin. Mga figurang gumagalaw ng walang ingay, lalo na tuwing hapon, kung kailan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bukid. Nanirahan ako doon ng maraming taon. Mag-isa sa tingin ng marami. Ngunit ang katotohanan ay may mga kasamang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mula pa noong aking kabataan, ako ay naging malapit sa mga espiritu, mga kaluluwa, na hindi nakatawid sa kabilang buhay. Una sa kanila ay ang kaluluwa ng isang dalagang namatay bago ang kanyang kasal. Puno ng panghihinayang at lakas na nagmumula sa hindi natupad na pangako. Pangalawa ay ang espiritu ng isang tagapaglibing na sinumpa bago mamatay, na may kakayahang hawakan ng mga bagay na pisikal kahit wala ng katawan. Pangatlo ay ang kaluluwa ng isang batang natalo ng isang mangkukulam, na puno ng galit at proteksyon. At ang huli ay ang espiritu ng isang aswang na hindi nakatawid na nagbibigay sa akin ng kaalaman sa mga madilim na bagay. Ang mga ito ay naging aking mga kaalyado, hindi dahil sa pakikipagkasundo sa dilim, kundi dahil sa natural na koneksyon na nabuo mula sa aking murang edad. Kung kailan ako ay pinangingilagan na ng mga kapwa ko dahil sa aking kakaibang presensya. Sa baryo naming yon, kinatatakutan ako dahil sa mga tsismis na kumakalat tungkol sa akin. May mga kwento na ako raw ay pumatay ng 2 lalaki dahil sa simpleng away. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa tindahan. At isa pa, dahil sa pagtatapon ng basura malapit sa aking bakuran. Bagaman walang patunay, dahil hindi mahanap ang mga bangkay, ang takot ay lumaganap. Ang mga tao ay nagdarasal sa mga pangalan ng mga santo kapag dumadaan sa harap ng aking bahay, upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, sa loob ng maraming dekada, ako ay nanatiling tahimik. Nag-aalaga ng aking maliit na hardin sa likod ng bahay, kung saan ako ay nagtatanim ng mga gulay tulad ng kamote, talong at sili.
Wala akong pamilyang pisikal na kasama. Ngunit ang mga espiritu ay nagbibigay ng pakiramdam ng samahan. Lalo na tuwing hapon kung kailan sila ay nagpapakita sa anyo ng mga anino o mahinang galaw sa pasilyo. Noong Hulyo 1972, isang kakaibang karamdaman ang kumalat sa aming baryo. Ito ay nagsimula ng dahan-dahan, ngunit mabilis na naging sanhi ng malawak na takot. Ang mga tao ay nagkakasakit pagkatapos ng gabi, lalo na kung sila ay lumalabas at nakakagat ng mga insektong lumilipad sa paligid. Ang sakit ay nagdudulot ng mataas na lagnat, panginginig ng katawan at sa mga mahihina. Kamatayan sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga sintomas ay mabilis na lumalala. Una ay ang init sa katawan, pagkatapos ay ang panghihina, hanggang sa ang pasyente ay hindi na makabangon mula sa higaan. Ang mga albularyo sa baryo, na kilala sa kanilang kaalaman sa mga tradisyonal na lunas, ay nagtulong-tulong upang hanapin ang sanhi at lunas nito. Sila ay gumamit ng mga halamang gamot, dasal at ritual, ngunit walang nagtagumpay. Ang karamdaman ay patuloy na kumalat na nagiging sanhi ng pagkamatay ng marami, lalo na sa mga bata at matatanda. Ako naman, sa kabila ng aking kaalaman, ay pinili kong manatiling tahimik sa una. Alam ko ang pinagmulan ng sakit. Ito ay gawa ng isang pamilya ng aswang na naninirahan sa malapit na gubat. Sila ay naglalagay ng kanilang lason sa mga insektong dumadapo sa pagkain, palay at prutas, na nagiging sanhi ng pagkalat ng karamdaman. Gayunpaman, ako ay hindi nakikialam maliban kung may lalapit sa akin. Dahil alam ko ang takot ng mga tao sa aking presensya. Sa paglipas ng mga araw, ang sitwasyon ay lumala. Ang mga bukid ay naging tahimik sa gabi at ang mga bahay ay nagsasarado ng maaga. Ako naman ay nanatiling payapa sa aking hardin. Nagmamasid sa mga halaman na lumalago sa ilalim ng araw. Ngunit sa loob ko, ako ay nagtataka kung bakit ang mga albularyo ay hindi makahanap ng lunas dahil ang kanilang kaalaman ay dapat ay sapat. Isang hapon, habang ako'y naglalakad sa pasilyo, nakakita ako ng dalawang matandang albularyo na lumalapit sa aking bakod. Sila ay dahan-dahang lumalakad na mayroong mukha na puno ng pag-aalala. Lumapit ako sa pinto at nang buksan ko ito, ako ay nagmasid sa kanila ng seryoso. Sila ay nagpahayag ng kanilang layunin. Humingi ng tulong tungkol sa sakit na kumakalat. Agad ko naman silang pinaanyayahan na pumasok. At sa loob ng aking sala, kami ay nag-usap. Nagbigay ako ng paliwanag tungkol sa pinagmulan ng karamdaman na ito ay gawa ng aswang na naglalason sa pamamagitan ng mga insekto. Pagkatapos, ay kumuha ako ng isang garapon ng tuyong halaman mula sa aking aparador at inihanda ang lunas. Ilaga ang mga dahon at ipainom sa mga pasyente. Sabi ko sa kanila, ito ay magiging epektibo dahil sa dagta na nananatili sa kanilang sistema na magpoprotekta laban sa lason. Nang sila ay makaalis, ako'y nagpahinga sa aking silid. Ang mga espiritu ay nagpakita sa tabi ko at ako'y nagpaliwanag na ang pagtulong ay hindi kasalanan. Pagkatapos noon ay naglaho sila at ang katahimikan ay bumalik. Ito'y simula lamang ng mga pangyayari na magdadala ng mas malaking hamon sa aking buhay.
sa gitna ng kabisayaan na puno ng mga lihim na nilalang. Matapos ang pagbisita ng mga albularyo, ang baryo ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Ang lunas na aking ibinigay ay nagsimulang magdulot ng epekto. At ang mga tao ay unti-unting nakabalik sa kanilang normal na buhay. Ang mga gabi ay hindi na ganong nakakatakot. Bagaman ang alaala ng karamdaman ay nananatili sa isipan ng marami. Ako naman ay nananatili sa aking bahay, nag-aalaga ng hardin at nagmamasid sa paligid. Ngunit alam ko na ang aking pakikialam ay magdudulot ng galit mula sa mga aswang na responsable sa sakit na ito. Sila ay isang pamilya na naninirahan sa malalim na gubat ng buhol na may dugo ng mangkukulam, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magdulot ng pinsala ng hindi direkta. Isang gabi, habang ako ay nakaupo sa may bintana, nagmamasid sa madilim na kalangitan, ako ay nakaramdam ng isang presensya na nagmamasid din sa akin. Unti-unti, ako ay nakakita ng dalawang matandang figura na dumadaan sa harap ng aking bahay. Ang kanilang mga mata ay namumula sa dilim, isang tanda ng kanilang likas na pagkaaswang. Sila ay huminto at nagmasid sa akin na may mukha na puno ng puot. Ako naman ay nanatiling kalmado. Pero sa loob ko, ako ay naghahanda. Sila'y nagpahayag ng kanilang galit sa pamamagitan ng mga tingin na nagpapahiwatig na ako ay nangingialam sa kanilang gawain. Ngumisi lamang ako na nagpapahiwatig na ako ay handa sa anumang hamon. Sa paglalim ng gabi, habang ako ay nagpapahinga, ako ay nagising dahil sa mga bulong ng aking mga espiritong kaalyado. Sila'y nagbababala tungkol sa isang presensya sa bubong. Agad naman akong tumayo, kumuha ng isang malaking sulo at lumabas sa bakuran. Doon, ako'y nakaharap sa buong pamilya ng aswang na handang kitili ng aking buhay. Sila ay nasa kanilang madilim na anyo na may matatalas na kuko at ngipin na nagpapakita ng kanilang galit. Ito ay ang unang pagkakataon sa maraming taon na ako'y nasangkot sa isang tunay na labanan. At ito'y nagdudulot ng kakaibang kagalakan sa aking dibdib. Ang isa sa kanila ay sumugod ng mabilis. Ngunit bago ito makalapit, ang aking mga espiritu ay nagpakita. Ang kaluluwa ng tagapaglibing ay humarang, na naging sanhi ng pagtigil ng aswang sa ere. Pagkatapos, ito ay inatake ng paulit-ulit gamit ang isang matalas na bagay na hawak nito, na nagdudulot ng malalim na sugat sa kanya. Ang aswang ay bumagsak at ako ay lumapit upang tapusin ito ng tuluyan. Ang natitirang pamilya ay nagulat, ngunit sila ay nagpatuloy sa pag-atake. Ang mga espiritong kaalyado ko ay nagtulungan. Ang dalaga ay nagbigay ng proteksyon. Ang bata naman ay nagdulot ng ilusyon. At ang aswang na espiritu ay nagbigay ng kaalaman sa kanilang kahinaan. Sa gitna ng labanan, 3 sa kanila ay napatay. At ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Ang natitira ay nagpasya ng umatras. Subalit nagbigay ito ng banta bago lumisan. Ako naman ay nanatiling nakatayo na may sulo sa kamay, habang ang mga espiritong kaalyado ko ay nanatili sa tabi ko. Ito ay isang tagumpay, ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas. Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay ay bumalik sa normal. Bagaman ako'y nananatiling maingat
Ako ay hindi lumalabas ng walang dahilan at ako ay nagmamasid sa paligid para sa anumang senyales ng pagbabalik ng mga ito. Ang baryo ay nagsimulang gumaling ng lubusan at ang mga tao ay hindi na nagdurusa mula sa karamdaman. Subalit sa paglipas ng mga araw, ako ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pagbabago sa aking katawan. Tuwing hapon, ang aking tiyan ay lumalaki ng hindi maipaliwanag. At tuwing umaga, ito ay humuhumpak. Ako ay nakakakain naman ng normal, ngunit ang pakiramdam ay nagiging mas malala. Unti-unti, napagtanto ko na ito ay isang kulam mula sa natitirang pamilya ng aswang. Sila ay gumamit ng kanilang dugo bilang isang mangkukulam upang magdulot ng pinsala mula sa malayo. Pinili kong hayaan itong kumapit ng una upang masiguradong hindi makakatakas ang salarin. Sa loob ng 3 araw, ang mga butlig ay nagsimulang lumitaw sa aking katawan na nagdudulot ng sakit at panghihina sa akin. Naglagay ako ng mga pansamantalang lunas upang pigilan ang paglala habang iniimbestigahan ang uri ng kulam. At nalaman ko na ito ay isang malakas na barang na naglalayong sirain ang aking katawan mula sa loob. Nagpasya akong kontrahin ito ng direkta. Nag-utos ako sa kaluluwa ng tagapaglibing na hanapin ang tirahan ng mangkukulam at takutin ito upang mawala ang atensyon sa akin. Ang espiritu naman ay lumabas ng mabilis na handang sundin ang aking utos. Sa loob ng aking silid, ako ay nagbukas ng isang antigong libreta na minana ko pa mula sa aking mga ninuno. Ito ay naglalaman ng mga detalyadong ritual laban sa mga madilim na aral na pinagpasa-pasa sa mga henerasyon. Ako ay naghanap ng isang ritual na nagpapabalik ng kulam sa nagpakawala nito na mayroong mas malakas na epekto. Ito ay nagustuhan ko dahil ito'y nagdudulot ng malas sa buong kadugo ng salarin. Ang ritual ay nangangailangan ng mga buhay na hayop bilang sangkap at mga simbolo na nauugnay sa pambabarang. Sa paghahanda ko ng ritual, ako ay nagtrabaho ng walang pahinga sa loob ng 3 gabi. Ang proseso ay komplikado na nangangailangan ng pag-ukit ng mga simbolo tulad ng pentagram at iba pang marka na nauugnay sa mga espiritu at demonyo. Bagaman ang ritual ay may kaugnayan sa madilim na puwersa, wala itong nangangailangan ng pagbebenta ng kaluluwa o pagsamba sa demonyo. Ito ay batay sa sinaunang karunungan ng aking mga ninuno na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ako ay nag-ingat na sundin ang bawat hakbang ng tumpak dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng backlash mula sa mga impaktong makaririnig nito. Ang unang gabi ay ginugol ko sa pagkolekta ng mga sangkap, mga buhay na manok, ahas, at iba pang hayop na kinakailangan para sa sakripisyo. Ako ay nag-ukit ng mga simbolo sa sahig ng aking silid na gumagamit ng dugo at abo upang bigyan ng lakas. Ang mga espiritu ay nananatili sa tabi ko, nagbibigay ng proteksyon laban sa anumang panlabas na impluensya. Sa ikalawang gabi, ako ay nagsimulang magsalita ng mga sinaunang usal na nag-iimbita ng puwersa upang pabalikin ang kulam. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat at ang mga anino ay lumalabas ng mas malinaw. Nakaramdam ako ng mga pagtaas ng enerhiya na nagpapahiwatig na ang ritual ay nagsisimula ng umepekto.
Sa ikatlong gabi, ako'y nagpakawala ng ritual ng buo. Ito ay naglalayong hindi lamang sa mangkukulam, kundi sa buong pamilya nito. Ang mga simbolo ay nagliwanag ng sandali at ang hangin ay puno ng isang kakaibang ingay. Matapos ito, ako ay nagpahinga. Alam ko na ang epekto nito ay nagsisimula na. Sa loob ng 2 araw, ang balita ay kumalat sa baryo. Ang buong pamilya ng aswang ay natagpuang patay sa kanilang tirahan sa gubat, na may mga palatandaan ng parehong karamdaman na kanilang pinakawalan. Ang kanilang mga katawan ay puno ng butlig at pinsala na nagpapahiwatig na ang kulam ay bumalik ng mas malakas sa kanila. Pagkatapos nito, ang aking mga espiritong kaalyado ay bumalik at isa sa kanila ay nagdala ng isang bagong kaluluwa na may nakapulupot na baging sa leeg na maaaring mula sa isa sa mga aswang. Ako naman ay hindi nagtuon ng pansin dito ng una dahil sa maraming gawain na kailangan kong unahin. Ang baryo ay naging payapang muli at ang mga tao ay nagsimulang magbalik sa kanilang normal na gawain. Ako naman ay nanatili sa loob ng aking bahay na masaya sa katahimikan na bumalik. Bagaman ako ay kinatatakutan pa rin, ang aking pagtulong ay nagsimulang magdulot ng respeto mula sa iilan. Sa paglipas ng mga linggo, ang aking buhay ay nanatiling simple. Ako ay nag-aalaga sa aking hardin, naglalakad sa pasilyo at nagmamasid sa mga espiritu na gumagalaw sa 2 palapag. Wala nang karamdaman at ang mga insekto ay naging ordinaryong muli. Ngunit ang alaala ng labanan ay nananatili sa akin na nagpapaalala ng aking papel sa pagpapanatili ng balanse. Ako ay hindi isang bayani sa mata ng marami, ngunit sa aking sarili, ako ay nagawa ng nararapat. Ang mga albularyo ay hindi nakalimot sa aking tulong, at bagaman sila ay hindi madalas lumapit, ang kanilang pasasalamat ay nararamdaman ko sa kanilang mga tingin. Ang baryo ng San Miguel ay nagsimulang umunlad na may mas maraming ani mula sa bukid at mas kaunting takot sa gabi. Ako ay nanatiling tagapagbantay na handang tumulong sa sino mang lalapit, maging mabuti o masama ang kanilang layunin. Basta ito ay para sa ikabubuti ng lugar. Sa mga sumunod na taon, ang kwento ng mga pangyayari ay kumalat sa buong Kabisayaan, mula Bohol hanggang sa mga karatig na isla. Ako naman ay nabansagan bilang tagapagligtas ng lugar. Bagaman ang titulo na yon ay hindi ko hinahangad. Ito ay dahil sa paulit-ulit na pagtulong ko sa iba't ibang baryo, kung saan ako ay lumilipat ng dahan-dahan upang maiwasan ng sobrang atensyon. Sa bawat bagong lugar, ako ay tumutulong sa mga nangangailangan gamit ang aking kaalaman at mga espiritong kaalyado na nagiging sanhi ng pagbabago ng buhay ng marami. Ang takot sa akin ay nanatili, ngunit ito ay naglaho sa respeto. Dahil ang mga tao ay nagsisimulang maunawaan na ako ay hindi lamang isang killer tulad ng tsismis, kundi isang taong may kakayahang harapin ang mga puwersa sa dilim. Ang aking mga espiritong kaalyado ay nananatiling malakas, na sumusunod sa aking mga utos nang walang pag-aalinlangan. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng proteksyon at sa bawat labanan, sila ay nagiging susi sa tagumpay.
Bagaman ang ritual na aking ginagawa laban sa aswang ay malakas, ito ay hindi nangangailangan ng pagsuko sa demonyo, kundi sa paggamit ng sinaunang karunungan. Ito ay nagpapatunay na ang lakas ay nagmumula sa balanse, hindi sa purong dilim o liwanag. Sa ngayon, habang ako ay naninirahan pa rin sa Bohol, ang mga alaala noong 1972 ay nanatili bilang isang paalala ng aking buhay. Ang baryo ngayon ay maunlad at ang mga tao ay mas masaya, na walang karamdaman o takot sa gabi. Ako naman ay patuloy na nagmamasid, handang harapin ang anumang bagong hamon na darating, kahit ako ay matanda na. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Carlito, ang inyong kaistorya. Magandang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Milagros. 18 anyos. Kailan lang nangyari ang kwentong kababalaghang naranasan ko? Lumipat lang kami sa Bohol, Kuya Chris, pero taga Cebu City po talaga ako. Napilitan kaming lumipat ng mama ko kasi pinalayas kami ni Lola sa bahay kung saan kami nakikitira. Bali si Lola ay nanay ng yumao kong papa. Dati na talagang mainit ang dugo ni Lola sa amin dahil tingin niya kami daw ang dahilan kung bakit minalas ang aking papa at namatay sa kalagitnaan ng pagtatrabaho. Nabangga kasi ang minamaneho nitong delivery truck sa isang malaking construction site, kaya malaki ang damage na kailangang harapin. Ayaw managot ng kumpanya dahil lasing si papa ng magmaneho. Kaya gayon na lang ang galit sa amin ng aking lola. Wala kaming magawa kundi ang lumipat ng bahay at sa Bohol namin napiling magpunta. Wala kaming kaanak sa lugar na to, pero pinilit naming magsimula ng bagong buhay. Sa dami kasi ng napagdaanan namin, hindi ko na alam kung paano ko nga ba ipapaliwanag sa lahat na mabuti naman talaga kaming tao. May maliit kaming pera nang bumiyahe. Tinipon ito ng mga kasama ni Papa sa trabaho para makaalis na talaga kami sa impyernong lugar na yon. Saksi din naman kasi sila sa kalupitan ng aking abuela. Hindi naman lumalaban si Mama kay Lola sa tuwing sinasaktan na siya, kaya wala akong magawa kundi ilayo siya. Mahigpit ko pang niyakap si Ate Celsa, ang kasamahan ni Papa sa trabaho na nagbigay ng pera. Naaawa siya sa amin at siya na din ang nagbigay ng address ng lugar na pwede naming tirahan. Napag-alaman naming taga Bohol pala si Ate Celsa at may bahay sa Panglao na ipinagkakatiwala na niya sa amin. Sumakay kami ng barko sa Pier 3 at bumiyahe. Ang baon lang namin ay pag-asa, lakas ng loob at kaunting halaga ng pera na kaya naman kaming buhayin sa loob ng ilang buwan. Kailangan lang naming magsikap sa paghahanap ng trabaho. Nagsasawa na kasi akong maging utusan ng aking lola. Tapos kapag pumalpak pa, ay sinasaktan niya at sinisinghalan, sabay sabing tanga raw ako at bobo. Dalaga na po ako. Hindi na ako kagaya nung una na pwede niya lang basta ipahiya sa mga tao. Masasaktan ako sa isiping pinagtatawanan ako ng bawat taong nasa paligid namin dahil sa ginagawa niya. Kung buhay lang si Papa, hindi kami magkakaganito. Si Papa lang ang nagtatanggol sa amin. Nagkataon lang na nagtalo sina Lola at Papa ng araw na umalis siya. Kaya siya naglasing habang nagmamaneho.
Hindi niya kasi matanggap na kailangan niyang ibigay kay Lola ang kanyang buong sweldo at hindi kay Mama. Pero ayos na yon. Nang sumakay na din naman kasi kami ng barko, ay iniwan ko sa dagat ang lahat ng sama ng loob ko kay Lola. Ayaw kong lumaki at tumandang walang galang sa kanya. Darating din naman kasi ang panahon na magkikita kaming dalawa sa tamang oras. Siguro hindi pa ngayon. Sariwa pa ang sugat na nilikha ng trahedya na nagpawalay kay Papa sa amin. Gagamitin naming pag-usad ang pagbibigay ni Ate Celsa ng pagkakataon para makalipat kami sa kanilang bahay na tinitirhan dati. Natuklasan kong napakagandang lugar pala ng Panglao. Kay puti ng buhangin at napakalinis ng tubig sa dagat. Para kaming nasa Boracay, pero sa pribado na version. Hindi ko naman alam na nasa tabing dagat pala ang bahay na sinasabi sa amin ni Ate Celsa. Tahimik at mukhang walang iindahing problema ang kahit na sinong tumira dito. Palagi pa nga akong nakatambay sa terasa na nakaharap sa dagat. Malawak ang ngiti at kung minsan nakakatulog pa. Pero ang lahat ng iyon ay akala ko lang pala. Ikatlong gabi na namin sa bahay ni Ate Celsa nang may mapansin akong kakaiba. Para bang may naglalakad mula sa dalampasigan. Umahon ito mula sa dagat. Korteng babae naman ang katawan niya. Pero basta na lang nawala na parang bula. Makailang ulit kong kinusot ang aking mga mata. Kaya muli kong binalikan ng tingin ng lugar na kinatatayuan ng babae kanina. Pero wala na ito doon. O sadyang namamalikmata lang ako. Napatalon pa ako sa gulat nang tawagin ako ni Mama. Maghahapunan na raw kami. Kaya tumayo na ako at nagpunta na sa kusina. Pero bago yun, inalapat ko muna ang pinto at isinara ang mga bintana. May kuryente naman sa loob ng bahay pero hindi pa kami nakakapunta sa bayan para bumili ng bumbilya. Sa ibang araw na namin yun gagawin, kaya nagtiis na muna kami sa lampara. Marunong naman kasing gumawa ng ganoon na ilawan si Mama, kaya kahit papaano ay maliwanag ang aming gabi. Seryoso at tahimik lang kaming kumakain ng sa kalagitnaan ng paghahapunan ay nakarinig kami ng mararahang katok sa pinto. Nagkatinginan kaming dalawa at matamang nakinig. Wala naman kaming inaasahang bisita. Tumayo ako at yumakap kay Mama. Natatakot ako. Sa totoo lang, malayo kami sa kapitbahay kaya sakali mang may gumawa ng masama sa amin, ay walang makakaalam. Kinilabutan ako at pabulong na tinanong kay Mama kung sino kaya ang kumakatok. Napalunok kaming dalawa at kinuha niya kaagad ang kutsilyo sa banggera. Ako naman ay dinamputang walang laman naming kawali. Bahala na. Masakit din naman iyon kapag naihampas na sa ulo. Sabi ni Mama, pakinggan naming mabuti ang mga kaluskos. Yun kasi ang isa sa mga itinuro sa kanya ni Papa. Walang ingay na lumapit naman ako sa dingding at napasinghap ng marinig ang tila angil ng isang mabangis na aso. Dahil doon ay kinabahan ako. Baka aswang ang umaaligid sa bahay namin. Kahit kasi abala si Papa noon sa trabaho, ay kinukwentuhan niya ako sa gabi. Alam niya ang estilo ng mga aswang kapag gusto ng mga ito na mambiktima. Kaya nilang magbago ng anyo at magkunwaring hayop. Tanga lang daw ang tao kapag nagpauto pa sa mga kagaya nila. Kaya naman ingat na ingat akong sumilip sa dingding para malaman kung ano ang nasa labas. Halos hingalin ako sa takot nang makitang nakahihindik ang itsura ng sinumang nakasilip sa amin sa dingding
kung saan din ako nakatingin. Tila papanawan ako ng ulirat sa labis na panginginig. Paano na lang kung biglang lumundag ang nasabing aswang para lamunin kami? Sa pagkakatitig ko sa kanya ay anyong tao lang naman ang nasa labas, pero may angil na katunog ng aso. Sabay kaming umatras ni Mama at hinablot ang asin. Siguro'y matatakot ang kung sino mang nilalang kapag nasabuyan siya ng asin. Kabadong dumukot ako noon at walang babalang isinaboy sa labas ng bahay. Namutla ako dahil parang nagalit pa yata ang aswang sa labas. Pinagkakalmot niya ang dingding at hindi ko alam kung paano niya nagawang alugin ang bahay namin. Narinig ko ang pamilyar na huni niya. Huni talaga ng isang aswang. Sinagilahan ako ng takot. Marami na akong naririnig na kwentong tungkol sa mga aswang, pero ni minsan ay wala pang kasing bangis kagaya ng nakaharap namin ngayon. Para bang desidido talaga siyang pumatay, kaya takot na sumigaw kami ni Mama para makahingi na ng tulong. Magkahawak kaming tumakbo palabas ng bahay at dali-dali sa pagtalunton sa kalsada papunta sa bayan. Pinagkaguluhan kami ng mga tao doon kaya halos hindi na magkamayaw ang mga kalalakihan sa pagkuha ng kani-kanilang mga sulo at sinindihan ito. Halos buong populasyon yata ng mga kalalakihan sa baryo ang sumugod papunta sa aming bahay. Napag-alaman kong matagal na pala talaga nilang problema ang ingay at pananakot na ginagawa ng nasabing aswang na yon, na ayon sa kanila ay bago palang nahawaan. Kailan lang daw nayanggaw ang isa sa matandang lupon sa kanilang barangay na si Aling Nita, kaya naman kailangan na raw masugpo ang ginagawa nito. Bumalik kami ni Mama sa aming bahay at nakita na hinahabol sa dalampasigan ang nasabing aswang. Kung si Aling Nita nga iyon, marahil hindi nga niya kayang kontrolin ang pagkaaswang niya dahil ang mga yanggaw ay kayang umatake kahit sa umaga. Mas malakas nga lang sila sa gabi at kayang humarap sa kahit na sino. Ni hindi sila tinatablan ng asin dahil nga bago pa lamang silang nahawaan. Ang kanilang balat ay kaya pang tanggapin ng hapdi ng asin. Noong 1 linggo lang daw ay may sinugod na lasing ang nasabing aswang. Binugbog niya ang kawawang lalaki at pinagtangkaan pang hugutin ang mga lamang loob. Mabuti na lang at may nakakitang rumurondang mga tanod, kaya natulungan ng lalaki at isinugod sa ospital. Buti na lang hindi ito napuruhan. Labis din ang pasasalamat ng mga tanod at iba pang taga-baryo dahil sa paghingi namin ng tulong sa kanila. Mabuti na lang daw at ligtas kaming nakarating sa kanila. Dito na kami nagkakilala ng aming mga kababaryo. Kilala din pala nila si Celsa. Isa lang ang bahay na ito na iniwan ng mag-anak para itulong sa mga taong walang tahanan. Sabi nila, matagal na raw iniwan ni Ate Celsa ang nasabing lugar dahil sa dami ng pamana na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil dito, inalok namin sila na gumawa ng kanilang mga bahay sa tabi ng aming tahanan. Ipinaalam namin ito kay Celsa na labis niya namang ikinatuwa. Nagpapasalamat siya at nakausad kami sa sakit ng pagkawala ni Papa. Ngunit hindi pa po doon natapos ang aking kwento. Dahil ito palang si Aling Nita ay may anak na babae. Sa kasamaang palad ay nahawaan din pala niya ito. Ang anak niyang ito ay nabalitaan naming lumayas dahil hindi niya matanggap ang pagkahawa niya sa kanyang ina. Malamang dahil wala na sa sarili si Aling Nita ay pinilit niyang hawaan ng kanyang sariling anak. Yung anak daw niya na pangalanan na lang natin sa pangalang Glenda ay nagpakalayo-layo daw.
Hindi daw nito matanggap at hindi niya magawa na makasakit ng sinumang mga kabaryo niya. Nalaman ko na lang po ang kwentong ito dahil naisalaysay ito ng isang kaibigan ni Glenda sa amin. Bago daw ito naglayas, umamin ito sa kanya. Maging siya ay nabigla at natatakot din sa kanyang kaibigan. Matapos po iyon ay hindi na muling nakita pa si Glenda ng gabing yon. Ngunit dumaan ng ilang buwan, natagpuan na lang daw ang katawan ni Glenda na wala ng buhay na nakabigti sa isang puno ng nara malapit sa dalampasigan. Marahil ay hindi niya kinaya ang kanyang pagiging aswang kaya tinapos niya na ang kanyang paghihirap. Marami ang nalungkot sa aming kabaryo dahil sa kanilang natuklasan. Mabait kasing bata itong si Glenda at napakamatulungin daw. Matapos ang pangyayaring iyon ay binigyan ng disenteng libing ang kawawang bata na si Glenda. Sinunog ang kanyang katawan at inilagay ang kanyang abo sa loob ng simbahan. Magmula po noon ay naging payapa na ang aming baryo. Sa ngayon ay nag-aaral ako sa isang paaralan. Grade 9 na ako at marami na ang kaibigan. Si Mama ay naging abala sa pagtitinda ng tuyo na kuha naman ng mga kababaryo naming mangingisda. Mula noon ay hindi na din namin nakita pa ang yanggaw na si Aling Nita. Isang pangyayaring nagpakilabot sa aming mag-ina ng gabing iyon na hindi po namin malilimutan kailanman. Isang karanasang minsang muntikan na kaming atakihin ng isang totoong aswang na isa palang bagong yanggaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Lubos na gumagalang. Milagros. Ako po si Rocky. Hindi ko po ikakailang sa kabila ng pagiging lalaking tao ko ay matatakutin po ako. Ipis nga lang ay tumatalon na ako sa labis na pagkataranta at halos magwala sa labis na pandidiri. Kaya naman walang maniniwala kung sasabihin kong ang aking mga ninuno ay may lahing aswang. Lilinawin ko lang po sa inyo na ang aking mga ninuno lang po ang may lahing aswang. Samantalang ako ay normal naman na tao. Salamat sa Panginoon. Hindi naman sa ikinakahiya ng aking mga magulang ang aming lahing pinagisnan. Pero sa panahon kasi ngayon, kapag may kakaiba sa isang tao ay hindi nila ito nakikita bilang isang nakamamanghang bagay. Kundi nakikita nila ito bilang isang nakahihindik na katotohanang hindi lahat ng tao sa ating mundo ay normal. Sa panahon ngayon, wala nang bagsik ang mga aswang. Sila ay kontento na lang sa pagtatago sa kadiliman. Naghihintay ng mga bagay na pwedeng matawag nilang swerte para tanggapin sila ng nakararami. Hindi na sila kinatatakutan ng mga normal na tao. Sa halip, ginagawa na nga silang katatawanan. Kumbaga, immune na ang mga tao sa presensya nila. Kaya naman napilitang magtago ang mga aswang sa malalayong lugar kung saan aakalain ng mga normal na taong kagaya natin na hindi na sila nag-e-exist sa mundo. Nagsimula lang naman kasi ang lahat ng ito sa isang laro. Bata pa lamang kami nila Kuya Ray at Ate Cathy nang maglaro kami ng aswang-aswangan. Naiinis ako kasi ako ang palaging taya nun. Kaya para makaganti sa aking mga kapatid, ay ginagawa kong katatawanan ng itsura ko bilang aswang. Imbis na takutin sila, ay ginagawa kong nakakatawa ang aking sarili na humahantong sa kunwariang pambubugbog nila sa akin. At pinagtutulungan pa ako. Minsan sa kalagitnaan ng paglalaro ay naabutan kami ni nanay.
Hindi ko alam kung bakit bigla niya kaming pinagalitan at pinalo pa kaming tatlo. Ang tanging sinabi niya lang, huwag ko raw gawing biro ang panggagaya sa mga aswang. Hindi ko pa alam noon na may lahi palang ganoon si nanay. Basta pagkatapos niya kaming paluin, ay sinabi niya sa akin na hindi lahat ng aswang ay natutuwa sa pagkataong mayroon sila ngayon. Ang iba sa kanila ay kinasusuklaman daw ang lahing mayroon sila dahil naging hadlang ito sa lahat ng mga bagay na pangarap at gusto nilang gawin sa buhay nila. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ang ilan sa kanila ay mabubuti at nagliligtas pa ng mga taong inosente. Tinanong ko si nanay kung bakit gayon na lang siya kung magtanggol sa mga aswang. Tinitigan niya ako at pinagsabihang wala akong alam sa mga bagay-bagay. Kaya lumapit ako sa kanya at kinulit siya kung bakit. Nagulat ako nang makita siyang umiiyak. Alam kong kapag may luha na sa mga mata ni nanay, ay siguradong nalulungkot at nasasaktan na siya. Dahil paslit pa lang, lumuhod ako at umiiyak na humingi ng tawad kay nanay. Kahit wala akong alam kung bakit nga ba nagalit sa amin si nanay nang maglaro kami nila ate at kuya ng aswang-aswangan, ay hindi ko na din siya kinulit pa. Wala din namang sinabi sa akin si nanay na alam kong iwinawaksin na lang sa isipan ng ginawa niyang pag-iyak. Kinagabihan, palihim kong tinanong si tatay kung bakit nalungkot at umiyak si nanay nang maglaro kami ng aking mga kapatid ng aswang-aswangan. Kagaya kanina, tinitigan din ako ni tatay pero hindi naman siya umiyak. Tinanong niya ako kung bakit ko raw ginawa yon. Buti daw hindi umiyak si nanay. Sinabi ko sa kanya na umiyak nga si nanay. Kaya panay ang paghingi ko ng pasensya sa kanya. Bumuntong hininga si tatay at sinabing kapag sinabi niya sa akin kung bakit ba nalulungkot si nanay sa usaping aswang, ay hindi ko pa raw maiintindihan. Kinalimutan ko na lang ang tungkol doon hanggang sa isang araw. Inanunsyo ng aming mga magulang na kailangan naming umuwi ng probinsya. May sakit daw kasi ang aming lola Sita. Namilog ang aking mga mata nang marinig ang pangalan ng aking lola. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pananabik. Sa lahat ng lola na nakilala ko, pinakapaborito ko si Lola Sita. Mahilig siyang magkwento sa amin kaya naman umungot ako sa aking mga magulang na pumunta na kaagad kami sa probinsya. Ang sabi naman ni nanay, wag raw akong masyadong maging makulit dahil hindi kayang makipagkwentuhan ni Lola sa amin ngayon. May sakit raw ito at nanghihina na. Dahil nga bata lang ako, umiyak ako ng umiyak kahit hanggang noong nasa biyahe pa lang kami. Nang makarating kami sa lumang bahay nila sa probinsya, sinalubong kami ng purong katahimikan. Dumagundong tuloy ang dibdib ko sa kaba dahil natatakot akong malaman kung ano ba ang sakit ni Lola. Pumasok si nanay sa silid kung nasaan ang aking abuela at narinig ko ang paghagulgol niya ng iyak. Si Lolo ay nakayuko naman sa papag na yari sa kawayan. Pumapatak din ang mga luha nito kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Walang paalam akong pumasok sa silid ni Lola at nakita siyang nakaratay sa kama. Sobrang payat ni Lola Sita at namumutla. Pero nang makita niya ako, nakita ko din ang pagliwanag ng kanyang muka. Inilahad niya ang magkabilang braso na animoy gustong bigyan ako ng yakap. Pero nagulat ako kasi humarang sa gitna si nanay at mariin niyang sinabing lumabas na muna ako ng kwarto. Aaminin ko, nasaktan ako sa ginawa ni nanay. Miss na miss ko na si Lola pero hindi ko man lang siya mayakap. Ang sabi naman ni tatay ay bawal ko siyang lapitan kaya para malibang ako
dinala ko nila Ate Cathy at Kuya Ray sa labas para maglaro. Hindi ko magawang ituon ang aking atensyon sa pakikipaglaro sa kanila. Nauulinigan ko kasi ang seryosong pakikipag-usap ni tatay kay lolo. Nagpaalam tuloy ako sa aking mga kapatid na mauupo sa gilid, pero ang totoo ay pasimple akong nakikinig sa pinag-uusapan nila tatay at lolo. Narinig kong tinanong ni tatay si lolo kung ano ba talaga ang nangyari. Ang sagot naman ni lolo, hindi niya napansing umalis si lola nung gabing yon. Mag-uumaga nang umuwi ang aking abuela mula sa kung saan. Nanghihina ito at sugatan. Tinanong niya si lola kung ano ba ang nangyari. Ang sagot naman ni lola, gusto lang niyang titigan ng sanggol at hindi naman intensyong saktan ito, kaso lang nahuli raw siya ng tatay ng bata. Bigla siyang sinaksak ng sibat na yari sa bagakay, kaya nahulog siya sa bubong kung saan siya nakasampa. Bago pa man daw makalabas ang tatay ng sanggol para patayin si lola, ay mabilis na itong nakapagbago ng anyo at nawala sa kadiliman. Magmula noon, naratay na raw si lola sa kama at hindi na nagagawa pang bumangon. Akala nila gagaling siya kaagad kapag napahira ng langis, pero nagulat sila nang makitang unti-unting nabubulok ang laman ni lola sa tiyan. Napagtanto nilang marunong din pala sa mga ritual ang tatay nung sanggol na sinilip ni lola, kaya naman gumrabe ang pakiramdam nito. Ipinagbabawal nila nanay ang pagsabat namin sa usapan ng matatanda, pero hindi ko natiis ang aking sarili at sumabat nga sa usapan nila. Umiiyak ko silang tinanong kung ano ba talaga ang ginawa ni lola at sinaksak siya ng lalaking narinig kong pinag-uusapan nila. Nagulat sila sa biglang paglitaw ko at hindi nakasagot. Ikinabigla nila ng husto ang tanong ko kaya naman pinagalitan ako ni nanay. Tumatakbo ako habang umiiyak paalis sa bahay. Hindi ko na namalayang nakarating ako sa isang baryo. Kakaiba ang tingin ng mga tao sa akin. Pagkatapos ay nagbubulungan sila. Hindi ko alam kung ano ba ang ginawa kong kasalanan sa kanila at kailangan nila akong pag-usapan. Nang tangkain ko namang lumapit sa kanila, ay nagunahan pa ang mga ito sa pagsara ng kani-kanilang mga pinto at bintana na animoy pinandidirihan ako. Umuwi akong malungkot at nakasalubong pa sa daan sina nanay at tatay na kanina pa pala ako hinahanap. Niyakap ko sila at humingi ng paumanhin sa ipinakita kong ugali sa kanila. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit parang pinandidirihan si lola maging ako sa baryo. Nagkatinginan sila nanay at tatay, tsaka ako dinala pa uwi. Naupo kami sa duyan sa bakuran at ikinuwento sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Kaya pala ayaw nilang ginagawa kong biro ang mga usapin tungkol sa aswang dahil si lola mismo ay isang aswang. Matagal niya na itong taglay sa kanyang pagkatao dahil nasa lahi na nila ang ganitong dugo. Gayunpaman, hindi naman daw nang bibiktima si lola ng mga tao. Sadyang bunga lang ng katandaan kung bakit nagawa niyang silipin ng sanggol ng mga panahong yon. Umamin si nanay na mga lamang loob ng hayop ang kinakain ni lola at hindi naman niya talaga ginusto yon. Minsan, sadya lang talaga na hindi niya mapigilan ang utos ng kanyang sarili dahil nga parte na ng kanyang pagkatao ang pagiging aswang. Yon ang dahilan kung bakit pinandidirihan kaming lahat ng mga tao dahil buong akala nila ay mga aswang kaming lahat. Hindi nila alam na hindi naman lahat kami
ay nahahawaan ng pagkaaswang. Maliban sa dugong nananalaytay sa aming mga ugat, may ritual ding ginagawa ang matandang aswang para mapasa ang kanyang kakayahan sa tagapagmana nito. Nang mamatay si Lola, walang tumanggap sa kanyang pagkaaswang. Alam naman naming hindi namin kayang talikuran ang aming lahing pinagmulan, pero hindi naman masamang tanggihan ito minsan, lalo na kung ito ang naging dahilan ng pagiging miserable ng aming buhay. Noong pumanaw ang aking abuela, doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit nagagalit ang aking ina sa aming ginagawang paglalaro. Natutunan ko rin na igalang ang mga aswang na katulad nila. Hindi po talaga lahat ng aswang ay masama. Sa totoo lang, hindi nila ginusto na maging aswang. Napakahirap ng kanilang pinagdadaanan, kaya't mapanganib ang kanilang ginagalawang mundo. Walang kasiguraduhan at palaging nagtatago. Natutunan ko na ring intindihin ang mga taong nandidiri sa lahi namin. Hindi ko sila masisisi dahil sino nga ba ang may gusto sa aswang? Maski ako nga po ay takot din. Magpahanggang sa ngayon, mula noong yumao ang aking lola, ay nagbago na ang aking pag-iisip. Nawala na ang takot ko sa mga bagay-bagay, lalo na patungkol sa mga aswang. Minsan po, Kuya Chris, nagpaparamdam pa rin sa akin ang aking abuela. Nakakarinig ako minsan ng huni ng tiktik sa aming bintana, ngunit hindi ito nagtatagal. Malamang ay sinisilip lang ako ng aking lola. Kinakamusta lang ako. Isang kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng aming buhay ang aking nasaksihan. Magulo man ang mundong ito, ngunit hindi ko naman ikakahiyang may lahi kami ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Rocky. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Riza. Ako po ay nakatira sa Mindanao at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang ahente ng lending sa isang maliit na kumpanya. Gusto ko po sanang sabihin na hindi pala madali ang magdusa ang isang tao. Mahirap at nakakalungkot lang isiping nasa huli ang pagsisisi. Lalo na kapag natikman na ng isang tao ang tamis ng ganti ng taong kanyang nilapastangan. Ilan sa aking mga kliyente ay may mga tao sa Baryo 1 sa Zamboanga. Pangingisda ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga tao doon. Medyo salat pero nakakaraos naman. Pumasok kami sa iba't ibang lugar ng aking mga kasamahan para mag-alok ng pautang sa lending. Isa si Aling Tonya sa mga nakausap ko at naalok ng pautang. Ang kanyang negosyo ay pagtitinda ng mga herbal na gamot. Nagdidikdik siya ng mga ugat at dahon para gawing gamot sa kahit na anong sakit. Pinagtatawanan pa ako ng aking mga kasama kasi baliw raw ang babaeng kliyente ko. Hindi ko na sila pinansin kasi nga naniniwala akong mabenta naman ang kanyang mga paninda. Sa dami ba naman ng mga sumusuko dahil sa kamahalan ng mga gamot ngayon, ay papatusin ko na ang herbal basta epektibo lang. Sa unay nagdalawang isip si Aling Tonya. Ano raw ang ibabayad niya sa akin gayong maliit lang naman ang negosyo niya. Dahil nga likas na train na kami sa mga ganitong bagay, ay kinumbinsi ko siya hanggang sa mapapayag na mangutang sa akin ng halaga. Ang bayad ay lingguhan at kung minsan, kahit hindi na lingguhan, basta advance. Sa una,
Magaling magbayad si Aling Tonya. Mabilis at wala nang tanong-tanong pa. Ako naman ay hinihikayat siyang mangutang ng mas malaki kasi nga malaki din ang magiging parte ko sa kabayaran niya. Wala naman akong pakialam kung aanihin niya ang pera. Ang gusto ko lang, mapatubo ang pera sa mabilis na paraan. Habang tumatagal, napapansin kong medyo hindi na mapakali si Aling Tonya. Palagi na siyang tumatanggi kapag pinapautang ko. Ayun pala, dahil wala na siyang maipambayad sa akin. Medyo nayayamot lang ako ng mga unang araw, pero habang tumatagal, naiinis na ako sa mga pagtanggi-tanggi niya. May mga panahon pang kapag sinisingil ko siya ay binibigyan lang ako ng kalahati sa napag-usapang halaga na dapat bayaran. Kaya inis na ako na hindi ko na napigilan pa ang sarili kong nabulyawan siya. Hindi ko naman inaasahan na tatahimik lang siya sa isang tabi at walang anumang sasabihing mga salita. Alam kong masama ang ginawa ko, pero ako kasi ang masisira sa amo ko kapag hindi ako magaling sumingil. Pinagsalitaan ko siya ng masasama at dinuro-duro na naging dahilan kung bakit dumami ang nakikiosyoso sa bahay nila. Alam kong napapahiya si Aling Tonya, pero yun naman talaga ang motibo ko para maglabas siya ng pera. Hindi naman pwede yung basta na lang siyang mangungutang tapos wala pala siyang pambayad. Alam niya kung gaano kahirap itong hanapin at hindi basta-basta napupulot sa daan. Binantaan ko pa siyang ipapapulis kapag hindi nagbayad. Kaya napayuko na lang siya. Dahil sa nangyari, pinagpiestahan si Aling Tonya sa baryo nila. Hati ang reaksyon ng mga tao pero wala naman akong pakialam. Basta ang mahalaga, mabayaran niya ang utang niya na lagpas due date na. Marami ang naawa sa kanya at mas marami din ang nagagalit sa ginawa ko. Pero hindi ko na sila pinagpapansin pa. Hindi na mahalaga kung mabuti o pangit ang tingin nila sa ugali ko. Basta naniningil lang ako ng utang, tapos. Ilang araw pagkatapos nun, hindi ako nakapasok sa trabaho. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Akala ko, simpleng sinat lang pero gayon na lang ang gulat ko. Nang sa pagbangon ko, ay tumambad sa akin ang napakaraming bulutong sa kahit saang parte ng aking katawan. Hindi ako nakapagsalita at tuluyang nagsisisigaw. Sa sobrang diri ay nagsuka ako at hindi na nagawang mag-inarte pa. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang mga bulutong na nabutas sa gitna kung saan naglabasan ng napakaraming nana na itinulak yata ng nagtataba ang uod. Dahil sa aking nakita, ay hindi ko ito kinaya at hinimatay. Nang magising ako, ang nag-aalalang mukha ng aking mga kasama sa bahay ang bumungad sa akin. Kaagad akong bumalikwas ng bangon at nagsisisigaw, kaya pinakalma na naman ako ng aking mga kasama. Ano raw ba ang nangyayari sa akin? At para akong mabubunutan ng lalamunan sa kakasigaw. Sabi ko, tinubuan ako ng mga bulutong. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin nila sa akin na nababaliw na ba ako. Wala naman daw akong bulutong at ang kinis naman ng balat ko. Napanganga ako sa sinabi nila at muling nagwala. Hindi ba nila nakikita itong nakikita ko? Marami akong bulutong. Hindi ko na nga mabilang at nagnanaknak na sa sobrang dami. Bumangon ako at sinabi sa kanila na magpapadoktor ako, pero pati sa klinikang pinuntahan ko ay pinagtatawanan ako. Ano raw bang bulutong ang sinasabi ko? Gayong wala naman daw silang nakikitang bulutong sa katawan ko. Ang sabi ng doktor, baka kailangan ko raw ng espesyalista sa pag-iisip. Hindi balat ang kailangan kong ipagamot, kundi ang aking utak.
Nanlulumong umuwi ako ng bahay at kinamot ng kinamot ang nangangati kong balat. Gusto ko pang masuka sa tuwing nakikita ko ang nakakatakot na anyo ko sa salamin. Dahil sa labis na takot, tinawagan ko ang aking mga magulang at kinuwento ang kakaibang bulutong na natamo ko. Sa sobrang baho nito, ay nagpi-face mask na lang ako kahit nasa bahay. Alam kong nagmimistula na akong nababaliw sa paningin ng iba, pero totoo ang nakikita at naaamoy ko. May bulutong ako at nagnanaknak na yon sa dami ng nana. Biglang nawalan ako ng ganang maglalabas ng bahay. Nagkukulong ako at hindi nagtatrabaho. Ang rinig ko pang usap-usapan sa labas, baka raw nabaliw na ako dahil sa sobra kong kamalditahan. Hindi ko sila pinansin at hinayaan na sa kanilang mga pinagsasasabi. Kung maldita ako, syempre tsismosa naman sila. Lumipas ang mga araw at mas lalong dumami ang aking problema. Hindi na ako makapag-isip ng tama, lalo na kapag nakikita ko ang aking mukha sa salamin. Hindi ko na halos makilala ang aking sarili, kaya naman napagpasyahan kong umuwi sa aming bahay para humingi ng tulong sa aking pamilya. Sa ikatlong pagkakataon ay pinagtawanan lang nila ako dahil wala naman daw akong bulutong, kaya naglupasay ako sa kakaiyak. Siguro'y napansin ng aking mga magulang na seryoso ako sa pinagsasasabi ko, kaya naman wala silang nagawa kundi ang dalhin ako sa isang albularyo. Dito ko natuklasan kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa akin at laking gulat ko kung sino at ano ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng bulutong. Si Aling Tonya. Hindi ko alam na siya pala ay isang kilalang mambabarang sa Zamboanga na labis kong inaway noong sinisingil ko siya. Dahil sa pamamahiya ko sa kanya, ay sinisingil niya ako gamit lang ang kanyang kakayahan sa pambabarang. Labis ang gulat ko sa nalaman. Hindi ko alam kung paano haharapin si Aling Tonya, lalo na't nakakatakot pala siyang uri ng babae. Sa pagkakataong ito, bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Nanliit ako sa ugaling ipinakita ko sa kanya, na kung tutuusin ay ako naman talaga itong lumapit sa kanya para magpautang. Ayon sa albularyong napuntahan namin, hindi raw matanggap ni Aling Tonya na ipinahiya ko siya sa kanyang mga kapitbahay. Kaya para makaganti ay binarang niya ako na walang tsansang gagaling kung hindi lalapit muli sa kanya. Mabuti na lang, may mga alam din ang albularyo kung paano mapakalma ang mga bulutong ko sa katawan na hindi nakikita ng aking mga magulang. Tanging ako lang at ang albularyo kasi ang nakakakita nito. Pagkatapos noon ay nilunok ko ang aking pride at pinuntahan si Aling Tonya para personal na humingi ng tawad. Alam ko naman na mali ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko lang talaga maiwasang gawin iyon noon na nakasanayan ko na. Ilang tao na din ang pinaiyak ko sa paraan ng paniningil ng ganoon. Nang makarating ako sa bahay ni Aling Tonya, mabuti na lang ay nandoon siya. Kagaya ng dati, abala siya sa pagdidikdik ng dahon na gagawin niyang herbal. Nagulat ang matanda nang bigla kong hawakan ng kanyang mga kamay at humingi ng mula sa puso ng pagpapatawad. Humingi ako ng paumanhin sa aking mga nasabi at sa lahat ng bagay na ginawa ko sa kanya. Alam kong darating ang panahon na maghihilom ang sugat na pagpapahiya ko sa kanya. Pero ang sugat na nilikha ko sa puso niya ay hindi na kailanman mabubura. Ang tanging hiling ko lang, sana'y mapatawad niya ako. Pero nagulat lang ako nang sabihin niyang wala naman daw akong dapat na ihingi ng tawad. Naging irresponsable daw siyang talaga sa pagbabayad sa kadahilanang nagipit siya
Pero wala naman na daw kaso iyon kasi pinatawad na niya ako nung una pa lang daw na ipinahiya ko siya. Hindi sinabi ni Aling Tonya na siya ang may kagagawa ng pagbarang sa akin. Alam ko naman na naging masama ako pero umaasa pa din ako na sana'y maging maayos na ang lahat sa pagitan namin. Alam kong siya ay isang mabangis na mambabarang ng Zamboanga na hindi dapat basta pinaglalaruan. Nagsilbing aral sa akin ng katotohanang hindi kahit sino ay basta na lang nating pagsusupladahan. Ilan kasi sa kanila ay may mga tinatagong sekreto na mahirap nating iwasan. Alam kong marami ang natuwa noon sa nangyari sa akin dahil nakarma na raw ako, pero tinatanggap ko ang lahat at nagpapakumbaba bilang parte ng pagsisisi at pagbabago ko. Hindi man inamin ni Aling Tonya na siya ang bumarang sa akin, ay hindi ko na tinanong pa siya. Ang mahalaga ay humingi ako ng tawad at pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga nagawa sa kanya. Umalis ako ng nakangiti at kahit papaano ay gumaan ang aking puso. Lumipas ang isang buwan, hindi pa rin nawala ang mga bulutong na nakikita ko sa katawan ko. Tiniis ko ito, Kuya Chris. Nilagay ko na lang sa isip ko na parte ito ng aking sistensya at titiisin ko ito. Dumaan ang ilang araw at laking gulat ko ng pagharap sa salamin. Ay wala na ang mga bulutong sa buong katawan ko. Napaiyak ako sa tuwa dahil sa nangyari. Isa lang ang nasa isip ko. Napatawad na rin ako ng tuluyan ni Aling Tonya sa wakas. Magmula ng araw na yon, ay nagbago na ang direksyon ko sa buhay. Hindi na ako yung dating Riza na magulang at nag-aalipusta ng mga tao. Simula ng araw na iyon ay binago ko na ang sistema ko. Sa kasalukuyan ay namamasukan na ako ngayon dito sa isang kumpanya kung saan nag-aalaga kami ng mga matatanda. Dito na nagsimula ang aking bagong buhay at ako'y natutuwa sa aking pagbabago. Kahit na gano'n ang nangyari sa akin, ay nagpapasalamat pa rin ako kay Aling Tonya sa pagbabago niya ng direksyon ng aking buhay. Marahil itinakda siyang makasalamuha ko upang magbago ang aking buhay. Isa itong karanasan na hindi ko makakalimutan at nagpabago sa aking buhay dahil lang sa isang mambabarang sa Zamboanga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Chris, sa pagbasa ng kwentong ito. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Riza. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.